Ikinatuwa ng mga organizers at mga lokal na opisyal ng lokal na pamahalaan ang naging tagumpay ng pagdaraos ng palarong pambansa sa Cebu. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Humarap sa media ngayong umaga ang pamunuan ng Palarong Pambansa 2024 ilang oras bago ang closing ceremony sa Cebu City Sports Center. Nanguna sa nasabing press conference sina Cebu Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros, Department of Education Assistant Secretary at Palarong Pambansa Secretary General Francis Cesar Bringas at Cebu City Sports Commission Chairman John Pajes. Sa kanyang paunang pahayag, binigyang papuri ni Bringas ang Queen City of the South dahil sa kanilang maayos na hosting ng Palarong Pambansa. We'd like to thank, of course, Cebu City. I know it is premature to thank the Cebu City now, but we are in the home stretch of this event, and I am so glad that Cebu City exceeded my expectations. Thank you so much. Ikinatuwa naman ni Hontiveros ang naging magandang assessment ni Asik Bringas. I think I just want to hear that last statement of ASEC exceeded expectation. I think okay na ko, pwede na tayo kung makatog. Really, we appreciate the comments of ASEC Panchat. Ayon naman kay Pajes, naging matagumpay ang hosting ng palaro sa kabila man ng ilang mga isyong kinaharap, kabilang na ang substandard na track and field. So it's been a fulfilling, a very challenging 1 year. As you know, there have been so many curves along the way, but I think, and we appreciate what Asek Panchat mentioned earlier, I think we're able to exceed expectations. I personally would consider this event a major success. Matapos ang Palarong Pambansa 2024, sunod naman na pag-aandaan ng Palarong Pambansa 2025 kung saan muling magsasama-sama ang mga estudyanteng atleta sa Lawag, Ilocos Norte. Mula rito sa Cebu City Sports Center, Daryl Oclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At iyan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Sheila Salaysay ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.